Hello, what's up mga tropa? So ayan, kung nakikita nyo, tinanggal ko yung side fairings maybe. For today's vlog pala mga katropa, magpapalit tayo ng throttle cable dahil malapit na pala maputol yung kanyang cable. Kung nakikita nyo mga katropa, dalawang string na lang yung natira. Nasa 16k plus odo na si Baby Blue. Natanggal ko na din yung kanyang headlight at kung magpapalit pala kayo ng throttle cable mga katropa, sa left side fairings lang at headlight lang. Una nyo tatanggalin mga katropa is itong nasa baba. Gagamit lang kayo ng wrench na 8mm. Pag natanggal nyo na, tandaan nyo lang kung saan dumaan at dun nyo din ibabalik yung bagong cable. Next na tatanggalin dito sa kanyang throttle. May dalawang screw dyan at isang allen. Ito na yung stock throttle cable natin mga katropa. Mukhang di naaabot ng 20k odo. Halos dalawang string na lang yung natira. Yung isa okay pa naman kaso pag sira na yung isa, papalitan na talaga ng buo. At ito na yung nabili kong cable mga tropa, pang Sniper 150. Siyempre from Kasa yan, mas matibay kasi pag mismong Yamaha. So papakita ko sa inyo kung bakit madali masira throttle cable ng Sniper 155. So ito na yung stock ng 155. Kung mapapansin nyo mga tropa, halos konti na lang yung cable. At dun sa kanyang butas, kung makikita nyo, wala na siyang plastic. Di tulad ng pang Sniper 150, may plastic siya sa loob para hindi siya dumikit sa bakal. Yan kasi nagsisimula ng pagkaputol ng cable. So ayan, nakabit ko na sa throttle mga katropa. Siyempre madali na lang yan ikabit. Basta tandaan nyo lang kung paano nyo tinanggal. Ganon din ang pagbalik. Yung pang Sniper 150 pala mas mahaba lang ng konti kaysa sa 155. Dito naman sa baba, nakabit ko na din yung nut dyan. Gagamit lang kayo ng 10mm at siguraduhin nyo lang na hindi maluwag yung mga nut. Siyempre, check nyo na din yung mga cable niya. Kung nakapesto siya ng maayos din. Check nyo na din yung kanyang throttle kung gumagana. Kung hindi siya naglalak para hindi mag-wild ang motor nyo. At sa manobela naman mga katropa, check nyo na din.